Parang ang perception doon sa mga senador na siyam, no? Parang makapili. Okay, pagbigyan natin yung perception mo kung yan ang gusto mong sabihin. Ibig sabihin mo pala, pag ganun yung stand, pag ayaw, tindigan yung gusto ni Tariela at ng mga ilang mga mambabatas na gawing persona non grata ang mga Chinese ambassador, makapili na. So, Madam Connie Season, ano po masasabi niyo po dito? Yusek, may moves from certain legislators na ideklarang persona non grata ang Chinese ambassador over remarks he's been making. No! No ang sagot ng Pangulo. No. Ito na kailangan patapusin pagtungkol sa ganyang issue. So, sabi ng Pangulo, no. Ito mga kabayan, ano pong masasabi nyo dito kay Madam Cody Season ng Super Radio ng GMA7 na kung saan po tinawag po niyang mga makapili, mga kabayan, ito pong mga senador na hindi po pumayag sa gusto po na gawing persona non grata itong Chinese ambassador, mga kabayan. Kasi po, meron po mga senador na hindi po pumayag doon sa resolusyon ng mga ilan dyan sa Senado na persona non grata yung Chinese ambassador. Dahil may mga senador na nag-iisip at ginagamit po ang utak na kung ipepersona non grata mo itong mga Chinese ambassador na to, magkakandaletse-letse ang ekonomiya ng Pilipinas. Pero dahil nga, meron pong mga senador na nag-iisip, ginagamit ang utak, ano pong sabi ni Cody Season doon sa mga senador, na mga nag-iisip at gumagamit ng utak, ano pong tinawag niya? Ito, pakinggan po ninyo mga kabayan, pansinin po ninyo itong naratibo ni Cody Season ng GMA7. Sige. Anong reaksyon mo na may ilang senador Yun. ang pinagtatanggol pa ang China? Siyam na senador, oo. Yan ang ganda ng tanong. Igan, anong reaction mo? Kay Tariela yan, interview kay Tariela yan. Anong reaction mo na merong mga senador na parang pinagtatanggol pa, di ba? Yung Chinese ambassador. Siguro ganun yung naratibo nila. Pero pakinggan po natin mga bayan yung sagot. Kinakampihan na dapat daw mas maging tayo pala kaibigan kesa doon sa mga ganyang statement nyo, Commodore Tariela. Alam mo ba sa akin, Sir Arnold, itong mga miyembro ng Senado, mga binoto to ng Pilipino. Hindi naman siguro kailangan nating maging super talino katulad ng mga tao dyan. No? Para sa akin, itong mga senador natin, siguro meron lang ibang pagkakaintindi sa mga bagay. But I would still hope, no? And then I would like to believe, with all honesty, na ang pinangahawakan talaga nila is interest ng ating bayan, no? At hindi interest ng embahada ng China. Ang sagot ni Tariela, maayos-ayos din, di ba? Sige, bibigyan ko, di ba? Hindi ba tayo magkakaintindihan sa mga pananaw? Ganyan ang pananaw ninyo, ako ay umaasa doon sa mga senador na yun na ang inuuna po nila yung interest ng taong bayan. Tulad yan ng masasabotahe po yung ekonomiya natin Pag nagkandaletse-letse yan, pag itong mga Chinese national na to, nag-ayisan sa ating bansa. Lalo na pag pinersona nun grata mo yung Chinese ambassador. Di mo ba? Pero ano po naging tugon ni Madam Cody Season? Napakatalino reaksyon doon sa sinabi ni Tariela. Ito na po mga kabayan. Okay. Parang syempre perception, di ba? Pagka hindi tinindigan yung stand na inyong pinaglalaban, especially kayo kasi nakakakita talaga yung kung anong nagaganap dyan sa West Philippine Sea. Parang ang perception doon sa mga senador, na siyam, no? Parang makapili. Tumawa pa mga kabayan. Ang perception daw, siguro perception niya o perception ng ilan. Diba? Ang perception daw mga kabayan, doon sa mga hindi tumitindig, sa mga hindi tumatayo, sa pagtayo ni Tariela, sa pagtindig ni Tariela, diyan
kailangan, persona non grata na yan. Mga Chinese ambassador na yan. Baka makapili daw po mga bayan. Sakayin po ba kayo doon? Sakayin po ba kayo doon at tinawag po ni Connie Season na sa kanyang persepsyon, yung siyam na mga mambabatas na humindi, mga makapili, mga bayan. I-comment nyo nga yun, mga bayan. I-comment nyo nga po na, alam nyo, yung makapili kasi yan, ano na yan sa history natin yung mga makapili yan yung mga nag-traidor doon sa mga katipunero noong panahon ng mga Hapon at ng mga Amerikano na tayo ay sinakop, di ba? Ipinagkanulo nila yung kapwa din ng mga Pilipino Parang ganun yung gustong palabasin ni Connie Season dito, mga bayan. Which is, I find it very, English yan, mga bayan, I find it very, very bad. Diba, tama po ba yun? Natatawagin mong, makapili? Kahit na sa perception mo lang, madam, tama po ba yun? Yung ginagawa mo yan, parang ikaw yung makapili Di ba? Parang ikaw yung makapili. Pero sige, pagbigyan natin yung naratibo mo. Yung naratibo mo. Ano nga naratibo mo? Siyempre, perception, di ba? Pagka hindi tinindigan yung stand na inyong pinaglalaban, especially kayo kasi nakakakita talaga yung kung anong nagaganap dyan sa West Philippine Sea. Parang ang perception doon sa mga senador, nasyam, no? Parang makapili. Pumipili. Yan, di ba? Okay, pagbigyan natin yung perception mo kung yan ang gusto mong sabihin. Ibig sabihin mo pala, pag gano'n yung stand, pag ayaw, tindigan, yung gusto ni Tariela at ng mga ilang mga mambabatas na gawing persona non grata ang mga Chinese ambassador, makapili na. So, Madam Connie Season, ano po masasabi niyo po dito? Ito may kapapasok lang ng balita na kung saan, mga bayan, ano po sabi ng Pangulong Bongbong Marcos doon sa gustong mangyari at tinitindigan ni Tariela at nung ilang mga senador na gustong ipersona non grata itong Chinese ambassador. Sige po, Madam Claire, ano po sabi ng Pangulo? Yusek, may moves from certain legislators na ideklarang persona non grata ang Chinese ambassador over remarks he's been making. No! No ang sagot ng Pangulo. No. Hindi na kailangan patapusin pagtungkol sa ganyang issue. So, sabi ng Pangulo, no. Di ba? No na agad. Hindi na kailangan patapusin pa ni Yusek Claire. Kumbaga, sa tinagal-tagal natin nakikinig kay Yusek Claire, ngayon lang tayo nakarinig ng magandang sagot, mga kabayan. Hindi ko inaasahan. Pero bilang sa diplomasya, mga kabayan, bilang siguro sa tamang katinoan pa itong si Bongbong Marcos, noon naman talaga ang isasagot mo Bakit ka mapayag? Nasipahin yung Chinese ambassador, paayos ng bansa. May sinasabi pa si Erwin Tulfo na pack up. Kasi ito si Erwin, hindi nag-iisip Ilang mga Pilipino nasa China? Ilang mga Pilipino nasa Hong Kong? Tingin mo hindi yung pag-iinitan pag pinasipa mo yung Chinese ambassador? Palibasa, mga utak galunggong Diba? At sa wakas, nakarinig rin tayo ng tamang sagot kay Yusek Claire. Ulitin mo kay Yusek Claire, ang sarap sa tege. Ang sarap sa tega. Yusek, may moves from certain legislators na ideklarang persona non grata ang Chinese ambassador over remarks he's been making. No! No ang sagot ng Pangulo. No. Hindi na kailangan patapusin pagtungkol sa ganyang issue. So, sabi ng Pangulo, no. So he is strongly opposed to those moves. Basta ang sagot ng Pangulo patungkol sa panawagan na ideklarang persona non grata ang isang ambassador, no. Salamat po. Yusek, may moves from certain legislators na ideklarang persona non grata ang Ang linaw, di ba mga kabayan? Napakalinaw. It's Madam Connie Season. Di ba?
So, dun sa naratibo mo, na kayo'y ayon kay Marcos Jr., na no daw, hindi pumayag si Marcos Jr. doon sa gusto ng mga senador, doon sa gusto ni Tariela, doon sa tindig ni Tariela. Ano tawag mo ngayon sa Pangulo, Madam? Makapili. Kasi base niya sa perception mo eh. Bumabasa na kami sa perception mo, Madam. Na pag hindi mo tinindigan ang gusto ni Tariela, ang gusto ng mga senador, na si Fai ng Chinese ambassador, makapili. So lumalabas po, na mismo yung Pangulo po natin, makapili. Ayon sa perception mo, Madam Cody Season. Pakinggan nga natin yung perception mo, Sa mga Madam. bagay. But I would still hope, no? And then I would like to interest ng ating bayan, no? At hindi interest ng embahada ng China. Okay. Parang sa, syempre, perception, di ba, pagka hindi tinindigan yung stand na inyong pinaglalaban, especially kayo kasi nakakakita talaga yung kung anong nagaganap dyan sa West Philippine Sea. Parang ang perception doon sa mga senador, nasyam, no? Parang makapili. Pumipili. Di ba? Yan po yung perception niya. Pero mga kabayan, gusto ko po kayong iwanan bago tayo magtapos, mga kabayan. Pakinggan nyo po. Napakaganda po dito eh. Ito pong sinabi ni Senator Robin Padilla. Yan, hindi ko pang makalimutan. Ni Senator Robin Padilla, mga kabayan. Iiwan ko po sa inyo tong kanyang sinabi diyan sa kanyang diyan sa plenary session diyan sa Senado. Napakaganda po. Kung ako po sa inyo, tapusin nyo po, pakinggan nyo po, mga kabayan. Sampal po ito sa naratibo at sa perception ni Cody Season. Mga kabayan, ito na po. Mga kabayan, hindi ko na po papatagalin pa. Ibinibigay ko na po sa inyo si Senator Robin Padilla. Ako po ay nakinig at napanood ko po ang mga talumpati ng ating mahal na kasama, Senator Risa Hontiveros, Senator Marcoleta, Senator Erwin Tulfo, patungkol po sa kaganapan na nangyayari ngayon sa pagitan ng Chinese Embassy at sa atin pong mga senador. Ang akin po lang mungkahi sana, ako po ay naniniwala, mga mahal kong kasama, na itong usapin nito ay masyadong popular sa ating mga kababayan. At ang magsalita ka ng patungkol sa pagsasaayos ng singgalot na ito ay hindi pabor sa sino man na magsasalita nang gusto mong magkaroon ng kapayapaan. Pero sa usapin nito, ako po ay tatanggapin ko kung ano ang sasabihin ng mga tao sa akin. Kung sasabihin nilang, pro-China yan. Okay lang po. Wala pong problema. Ang akin pong gustong sabihin sa ating mga kababayan, alam niyo, ang isang bagay, pag hindi natin inayos, pag hindi tayo nagtulong-tulong na maayos, lalong-lalo na sa kapitbahay natin, kapitbansa natin, hindi po ito makatutulong sa atin. Hindi po ibig sabihin na ako'y pumapayag na pagsalitaan ng hindi maganda ang ating mga kasama ng Chinese Embassy, hindi rin naman tama yun. Pero, hindi rin naman po tama na ang isang opisyal natin sa gobyerno, na isang unipermado pa, ay gagawa ng katatawanan o karikature ng presidente ng China. Sapagkat kanina po, habang nag-uusap kami ni Senator Amy Marcos, sabi ko sa kanya, kung yan, ginawa ng China sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos, ako'y oposisyon,
pero gagawin nila yan kay Bongbong, ay unang-una po ako magagalit. Sapagkat hindi ako papayag na babawin ng kahit na sino ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi ako papayag na gawan ng karikature kahit ako'y oposisyon na gawan ng ganyan ang ating Pangulo. Sapagkat ang Pangulo ng isang bansa, yan po ang tinatawag nating representasyon ng ating bayan, katumbas ng bandila. Kung ano ang tingin natin sa bandila, yan ang tingin natin sa Pangulo. Kaya, kung ano man po ang ginawa ni Admiral Tariela, ay pinakikiusapan ko po siya na huwag niya ulitin. Sapagkat, pag nambastos ka, babastusin ka rin talaga. Wala po tayong magagawa sapagkat duty ng kahit na sino na ipagtanggol ang kanilang Pangulo. Ang gusto ko lamang pong sabihin dito, aking mga kasama, tama po, naniniwala po ako na hindi makatwiran ang ginagawang pambobomba ng tubig sa ating mga mangingisda, sa ating Coast Guard. Pero matagal ko na rin sinabi na may budget naman ng Coast Guard, ba't di kayo bumili ng mas malakas na water cannon at gumanti kayo? Hindi naman po pwede na lagi tayo magpapaawa. At parehas naman kayong tinatawag natin tanod ng Coast Guard kayo pareho. Hindi naman kayo gray ship. Ang gray ship, yun ang military. Kapag hindi naman pwede yun. Yun ang tinatawag natin na escalation. Pero kung dalawa kayong white ship dyan at nagbombahan kayo ng tubig dyan, walang ano yun. Walang issue yun, walang escalation yun dahil pareho kayong tanod baybayin. Pareho kayong nagpoprotekta ng coast natin. Pero para sa usapin nang ikaw ay magtatalumpati at gagawin mong katatawanan yung Pangulo ng isang bansa, palagay ko, inuulit ko po, ako po ay oposisyon. Pero kahit sinong gumawa niyan sa presidente ko, hindi ako papayag. Ako'y tatayo din at talagang makakatikim din sa akin yun ng mga salitang hindi niya makakain. Sapagkat sa akin, anuman ang political affiliation natin, pagdating sa Pangulo sa ibang bansa, iisa tayo. Solid dapat tayo, nakatayo dapat tayo sa Pangulo natin, pag-usapin na ng ibang bansa na. Kaya sana po, nakikiusap po ako sa Chinese Embassy at sa ating mga kasama na sana po ay matapos na ito, makapag-umpisa na po tayo ng magandang relasyon, pag-umpisahan natin ng pag-uusap, sapagkat, alam niyo po, meron din po tayong ibang mga kasinggalot. Tahimik nga lang tayo. Katulad po ng aking best friend sa Malaysia. Kasingalot natin yan sa Sabah. Ilan ng Pilipinong naging stateless doon? Ilan ng Pilipinong dineport nila? Pero naging tahimik naman tayo. Wala naman akong naririnig. Kaya sana kung ano po yung ginagawa ng iba din sa atin, pantayan din natin. Alam nyo, masakit sa akin magsalita ng patungkol sa Malaysia dahil kapatid kong mga Muslim yan. Pero ini-example ko lang po sa inyo na meron din tayong problema sa ibang lugar na meron din ginagawang pang-aabuso din sa atin na hinihingi ko din na magsalita din kayo. At sana, bilang panghuling salita, alam nyo, nung kailan lang nakita kami ni General Torre. Ang tingin ko dyan sa taong yan, kaaway ko yan. Sa ginawa niya kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero dahil nagkita kami sa isang lugar na hindi namin dapat pag-usapan ang ginawa niya, kundi kami mga bisita sa isang lugar, kami naging, kumbagay, diplomat na rin kami. Kami naging mahinahon sa isa't isa.
Sapagkat yun dun po ay pagpapakita sa ating mga kababayan na hindi sa lahat ng oras ay palabang ka. May mga pagkakataon na pwedeng madaan sa usapan. Kaya po sana, inuulit ko po, wala po akong masasabing sa mga speech, sa mga statement ng ating mga kasama. Naniniwala po akong may katwiran po ang inyong mga sinasabi. Kaya niya lamang po, sana, pagsabihan din po natin yung mga unipermadong personnel ng ating bansa na magdahan-dahan din lang. Pwede ka namang mag-speech nang wala kang gagawing karikature o katatawanan ng isang Pangulo ng bansa. Yun lamang po, maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayurya.